Pero yung po SE talaga hindi pa na-open. Sa parin po sa pagiging traditional ni AJ, never po kami mag-open ng selling ng walang license to sell. Kaya po kahit sobrang madami na po nagpo-follow up, like in Santa Maria, ang dami na po talaga nagpo-follow up dyan, never kami mag-try. Kasi medyo si management pagdating sa mga local agencies, iniingatan niya na magkaroon siya ng. So yun. Ayun, meron din po tayo Valenzuela, Laguna, pero so doon at least lang may familiar po kayo sa mga naging projects na po ni AGMI. Mostly laging may grant. So, mapapansin niyo po pag grant dyan, ay AGMI. Okay. So, kung depende po sa area or location, ginagamit natin yung kung another company sa AGMI. So, mostly dito po sa Santo Tomas, Batangas, si AGMI Homes po yung ginagamit natin. Ayan. Our office is located in room 710, 7th floor, Annapolis Wilshire Plaza, Annapolis Street, Green Hills, San Juan, Metro Manila. Yun po yung ating main office. So kung gusto niyo pong i-visit, tabi lang po tayo ng Krame, shortcut ko, ng Krame. So doon po ninyo kami matatagpuan. Lagi po natin wala po ako dito. Hindi po ako regular na schedule dito. Makikita niyo lang po ako every open house, tsaka po ganitong seminar. So, yun lang po. Or kapag po kailangan natin mag-meet at gusto ninyong mag-meet tayo, pwede po akong mag-set ng schedule dito. Kung kailangan po natin. Pero kung other transactions, especially kung yung ating move-in, documentation, sa Green Hills po natin yung matatagpuan. Okay? Ang nandito lang po sa atin is si engineering. Gano'n po kalaki si Lafayette? It's 13.5 hectares development. Meron po tayong 1,584 residential units at 2 residential units only. Ano yun? Ito po at yung nandun sa kabila. Yan lang po yung residential commercial natin. The rest, meron po, ayun po, 1,584 units ang capacity yung kung units ni Lafayette. 1584. Amenities na meron, existing na po si parks and playground, basketball court, magkakasama po yun dito sa area ng Phase 1A. Nakatayo na po yan ngayon. Multipurpose mall, nandun na rin po siya. And of course, the perimeter fence. Sa entrance, we have entrance gate, guardhouse, and yun po, yung assurance na naka-perimeter po yung ating buong project. Meron po tayong 4 na basketball court sa loob ng Lafayette. Halos lahat ng phase meron siyang basketball court. Pero yung playground and multipurpose ko nandito lang sa 1A. Ayan, may pasensyahan nyo na po, pero bibigyan ko kayo ng tarpaulin. Kada, siguro kaya ko magbigay ng 2 bar para mas malinaw. Magamit nyo po sa office nyo. Yes, ma'am. Sa commercial, meron na po tayo. Medyo huli-huli talaga namin siya binigyan. Meron po. Yes, ma'am. Meron. Ma'am? Depende mo kay, kay phase 4. Uli, ma'am, kasi ito pinatatayoan natin, commercial to eh. Commercial to. So, para lang may idea, pag tinignan natin si ma'am, hindi ko alam, pero meron talaga pa pala sellers na hindi siya, para lang to give you an idea, paano natin titignan si North and East. Na-encounter ko, hindi ko alam po sa grupo ninyo eh, na talagang hindi niya makita si North and East. Para po mabigyan ko ng idea, once na binuksan natin yung mapa, like yan, nakaharap po tayo. Always po yan si North nasa taas ng mapa. So nakikita ka agad kung saan ang rising sun. Opo. Kasi parang ang hirap po sa akin na mag-i-inquire ng isa, tapos natanong niya talaga sa akin kung nasa ng rising sun. So, medyo malaki po kasi talaga medyo malaki si Lafayette, kaya naghingi talaga ako ng tulong na hindi talaga, yung mga napakadetalye na dapat tayo mismo nag-aaral. Sorry, nag-determine ako, pero dapat kasi as a seller, tayo mismo nag-improve sa sarili natin. Diba? Hindi natin inaasal, porque may team leader, may sales manager, sa kanya natin iaasal lahat. Kasi iba pa rin po kung tayo na yung walking seller eh. Dapat tayo na po yung sa details, sa units, magkano, anong model house, diba? Inaaral na. At least buwas lang tayo. Sorry, ang sungit na. Ayan, natuloy. So, sa mapa po natin, aware na tayo, Northeast, alam na kung saan nakikita ha. Pag binuklat nyo yung mapa, kung nasan yung Northeast,
Street it is, doon po sumisikat ang araw. Ibig sabihin, doon po yung rising sun. Kung ang buyer natin ay masyadong issue sa kanya yung pagsikat ng araw. Okay. Andito po yung ating, kuya, pasuloy naman po ako ng mapa. Tapos model ka po na rito. Wala ka yan. Andiyan po yung entrance gate, ha? Pakitingnan lang, pakitandaan lang po. Ayan. Ayan, binaan niyo po yun. Ayan, dito rin lang ito. Sa baba. Hala! Ayun! Akala ko patay ko si Gawar eh. Kala ko si Gawar. Ito pong light, itong area na ito, yung kahabaan na ito, nandito po yung Mount Clair. Ayan po siya. Then entrance gate natin, si phase 4. So nandito po tayo sa area na to. Ito pong area na to. Mostly, yung pong area ng 1, 2, 3 natin na yan, open na po dyan. Sold na po yung iba. So natitira na lang natin yung 200 plus natin. Dito natin siya makikita. Okay po tayo? Okay. Okay na po yan. Thank you. May model. So wala na po magtatanong sa akin kung saan ang kung nasa ang entrance. We have Margaret 1, Margaret 2, Margaret with carport, Margaret Deluxe, and yung Vicky. Sige. So Margaret 1, kung mapapansin niyo po, ano ang turnover natin kay Margaret 1 at gano'ng kalaki siya? Mostly, ang bahay ni AJ Mark from 22 square meters. Nagiging 44 lang yan kung deluxe. Sino yung deluxe? Ito lang yung nasa main road. Yung main road natin, anong area? Ito lang po kahabaan na yan. Andyan lang si deluxe na tatagpuan. Block 11 and Block 12. Andyan lang po si Margaret 44. Yung 44 square meters kasi townhouse yun. So si Margaret 1 natin, ang turnover niyan, 1 bedroom residential unit with provision for loft. Mataas ang ceiling. Okay. Ang turnover niya, may isang bedroom, may toilet and bath, and yung kitchen sink natin na wala pong cabinet. As in, kitchen sink area lang siya. Ang tiles lang po dito CR. Ayan yung pong pinakaibabaw ng countertop ng kitchen. Turnover po natin ng floor is plain cement. Pero may cornisa naman to. Cute na cornisa at nakasiling na. Siyempre, hindi nyo na po makikita ni buyer yung bubong. Kasi nakasiling naman yan. White paint po yung kalooban niya. Tapos high ceiling mataas. Wala pong second floor. Okay. Si Margaret 1, kung para aware po kayo, actually, pwede lang talaga siya sa mga light materials kasi wala yung liga. Si Margaret 1. Si Margaret 2, yan. Si Margaret 2, almost the same po yan ni Margaret 1 ang itsura sa labas, pero ang difference lang, mas mataas ang height, plus may biga na siya. Ready siya for mga concrete or yung mga heavy materials na. Okay? So, ang bahay niya, assist pa rin naman po, 22 ang floor area. Margaret 1, Margaret 2, pareho lang po yung turnover. Height lang. Margaret with carport, kaya lang po yan with carport, mahaba po yung harapan. Naka-ready na siya for carport and sementado na rin po yun. Margaret Deluxe, ito po yung ating maraming naka-open for inventory. Si Deluxe natin na townhouse 3A. Ang turnover natin yung as is na meron tayo dyan sa 11.4. 2-story po yan. Townhouse, tapos ang kitchen with living area, dining, tapos po yung modular cabinet. Ibig sabihin po meron din po siya cabinet sa baba, unlike kay Margaret 1 and 2. Kitchen top lang yun kung meron. Tapos, car park, second floor niya ay balcony na. So kung ano yung nandiyan sa dress up natin, yan po yung turnover, pero syempre hindi kasama yung mga gamit. Ha? Makikita niyo po yung proper turnover na sa katabi niya, 11.4, block 11, lot 4, ay lot 3. Yung katabi mismo ng dress up. Ayan. Para lang din po, syempre, aware kung paano, anong tiniturnover specification, pakibasa na lang po yung ating flyers. Okay. So, yan po si Margaret 2. Ayan. Yung, hindi ko po nabanggit, sorry. Si second floor niya, wala po, ang tiles lang natin, yung ground floor. Si second floor po open ang taas. So kayo po maglalagay, si buyer na po maglalagay ng partition natin. Yung handrail naman po niyan, puro bakal.
Pagtaas, pag-akyat niyo sa taas. Yes, thank you, sir. Opo, yung taas niya hindi tayo. Sa baba po yung tayo naman. Actually, okay na tayo. Si Vicky, hindi ko na sabi si Vicky. Sige. So, package range natin, meron kay Lafayette, from 1.2 hanggang 2.6 hanggang 5 million. Meron po tayo dyan. Ang package natin kay Grand Lafayette, 1.2 to 5 million. Meron po tayo. Okay. Financing, of course, we offer pag-ibig, bangko, in-house, and cash. Sige. May question po kayo pagdating sa financing? Pagka may discount. Easy zero. Of course, meron. Sige. Pansinin niyo po kasi alam ko po, sa other developer, ilan po yung pinaka-maximum terms ng in-house? Ilan sa inyo, ma'am? So, binibentahan niya? 20. 30 years? In-house? Talaga ba? 5 years. So, tayo, ayan, meron lang po tayong minimum of 3 years. Lalo na kapag po hindi pala minimum. 3 years po tayo kapag ang property o yung unit ay nakatayo na. O tinatayo na siya. Si 5 years po, binibigay natin yan kapag as in lote pa lang to. Pre-selling, lote pa lang to. Binibigay natin siya. Pero maximum kami of 5 years na. So medyo mabigat si in-house. 3 to 5 years lang po tayo kay in-house. Yun lang, hindi kami nagre-require ng financial at ng age limit. Paganda. So pagdating po sa reservation, ID lang, pwede na tayo dyan. Opo, kasi i-assume na si buyer, caring magbayad. Siyempre. Hindi na namin tinitignan. Minsan nga walang trabaho di ba? Pero may pera kaya magbayad. Yes, ma'am. Ang pakitandaan lang na, make sure na si buyer natin may TIN number. Kasi masaya pa-process natin for title transfer. Yun ang talaga make sure natin kasi marami pa palang Pinoy ang walang TIN number. Diba yung talagang never nakapagtrabaho, biglaan lang nagkapena. So, oo. So, of course, si cash, no age limit din naman yan, and wala rin po tayong required salary. Si Bangko, kung mapapansin niyo po, nag-long terms po kami ng 25. Yes, we have. Si PS Bank po yan. Ilalaban natin siya. Maliban lang siya, pero pag-OFW, up to 15 years pa rin po siya. Yun lang, ang maximum natin for local, 25 years. We have PS Bank, Metro Bank, and AUB. Yung po yung tatlong bank. Okay. So, documents upon reservation, ang kailangan ko lang po, signed original DIS. Pero kung mapapansin niyo po, para lang madali ang transaction natin, kasi dito kayo, nasa Manila ko, pinapayagan ko po yung pino-forward ko soft copy para mapasign nyo kagad si buyer. Pero, kailangan ko po rin po na mapapirma nyo po sila nito. Kasi sa processing po natin, sa processing ng financing natin, ang kailangan pa rin po hinihingi sa amin is yung original po na RABIS. Kung mapapansin niyo po, meron pa ako nilagay na certification. Bakit? Sobrang nakaka-encounter po kami ng peking dokumento. Kaya po tapos, na-interview na namin pero may tatawag sa aming buyer, hindi sila yung nakausap namin. Paano nangyayari? Hindi ko naman po kasi nire-require na personally makausap si buyer na interview. Ang kailangan ko lang po tawagan siya. Pero dahil sa minsan, diskarte, kagustuhan makabenta, driver pala ang kausap. Yun. Yun yung mga magre-refund si buyer. Kasi ang alam niya hindi siya natawagan. Alam niya hindi siya na-official. Pero na-official sa amin. So, sino ang nakausap? May ganun po kasi kami encounter, kaya po medyo sobrang nagsungkit naman ng AJ Mark. May pa-letter pang I certify that the information and documents submitted on the reservation application is verifiable and accurate. Ginano na po namin. Kasi may chance na pagkatapos, lipas na ilang taon, nagpasa siya, na-meet niya yung required salary na 23,000. Yung in-interview ko siya. Pero naging pa-process na siya, 13,000 na lang. Dito po yan sa Lafayette. Sino pong kawawa? Si buyer. Kasi hindi naman tayo mag-refund ng fully, di ba? Fully refund. Hindi po gagawin ni AJ Mark, lalo na at ang may pagkukulang ay si buyer.
Sana po wala sa grupo na to. So, remind ko lang po talaga na medyo naglagay pa kami certification kasi dami namin na-encounter na gano'n. Okay po At saka po, kung mapapansin niyo po, naglagay na rin po kami din number, SS, email para in case na pwede tayo ipaprocess na kagad, kompleto na yung requirements ay yung info o details ni buyer na nasa amin. Okay po. And, lagi po kasi dito nakakalimutan yung firma ni buyer sa harap, sa BIS, at saka po dito sa likod. Yan. Kapag wala pong firma yung marital status blanco, automatic naman may issue ang kanilang married life. Siyempre, lagi po tayo nasa legal po tayo side. Kung ito ay matagal ng mag-asawang magkahiwalay, as in 20 years na, at walang annulment papers o walang legal documents, consider as married pa rin. So, kung paano yung diskartehan po at magpapunta yung isa man dito, nasa inyo na po mga kamay yun. Okay. Kahit po, though, hindi ko na po alam kung yung ibang developer nag-accept na ng fiancé. Meron na ba kayong ganun? O, pumapayag na sa inyo? Okay. Sige po. So, ang kailangan ko lang po upon reservation, yun, soft copy muna. Soft copy muna na pinrovide ko sa inyo para mapipirmahan ninyo. Soft copy na 1-month payslip. Forward nyo lang sa akin yung valid ID. Proof of billing, para lang po, kasi sobrang ganda ng sulat ng mga buyer natin. Hindi namin mabasa na. So, nagbibase na lang kami sa proof of billing. And, syempre, yung ganyan, reservation. Strictly, no signed RA, 1-month payslip, valid ID, proof of billing, walang interview. Ang ginagawa mostly ng ibang pong taga rito, isisend na po sa akin lahat ng BIS, pati po yung initial requirements, pag go na po yung tatawagan ko kagad si buyer kahit nasaan ako. Kung gusto nyo nang tawagan ko na siya. Okay lang ako dyan. Then, after ko matawagan, tsaka nyo lang po ipo-forward yung pang-reservation niya. Pero on the same day, basta po nasa office ako, ipo-forward ko sa inyo yung soft copy ng reservation. Makukuha niyo po yung hard copy niyan ng reservation during open house or i-advise niyo ako na pag talagang kailangan na kasi ipapadala ko naman siya sa documentation department. Si documentation department natin, nag-schedule sila every Saturday dito. Para yung mga buyer natin for loan documents signing na, hindi na pupunta sa office. Dito na lang po sila magsasubmit, maglo-loan docs, dito na lang po sila. Okay. So, after reservation, may other fees? Yes, we have yung pong move-in. Move-in fee natin kay Lafayette. Estimate lang po ng 10,000 to 18,000 ang inclusion po yung water, Meralco, insurances, advanced property tax. Then we have construction fee para sa mga buyer natin na na-take out na gusto magpa-improve, magpagawa harap, likod, loob ng bahay. Any materials ipapasok kay guard, kailangan niyo pong kumuha ng permit to construct at kailangan po niya magbayad ng construction fee of 20,000. Refundable naman po yung 15K, basta hindi po niya ma-violate yung plano na ipapa-approve niya. Meaning, pag si buyer natin magpapagawa ng extension or any construction sa bahay niya, may approval po ni AJ Mart. Magsasubmit po kayo ng A3 plan signed ng inyong engineer and magsisecure din po kayo ng building permit. Lahat po ng nasa plano na yun, pag in-approve ni AJ, once na magre-refund na kayo na bago or hindi nyo nagawa po yung inyong nasa plano, na-forfeit po siya. Yung 15K. Lalo na po kung naiba na talaga yung plano. Pero kung hindi pa lang siya nagagawa, let's say may validation ba, may seal, or 1 year lang dapat pa magawa na namin. Wala po siyang, meron po 1 year, pero renewable. So nakadepende kay buyer natin kung kailan siya magre-refund, saka lang naman natin i-check yung unit. Okay, so wala naman dapat tayo to worry na baka mag-lapse na yung refund namin, di ba? Kasi 2 years na, hindi ko pa nagagawa yung plano ko pa. Extension sa likod tsaka sa gilid. Ito plano na talaga, di ba? Okay, ano pa bang fees? Any transfer ng unit, ng financing, ng phase, higit sa lahat ng principal borrower. Ayan. Kapag po, nakadepende po sa reservation. Kung ang reservation po niya, ay pinatay mo na kuya? Namatay ang aircon. Namatay ang aircon.
Ando po sa... Kasi bigla nag-init yung... Kapag ang reservation po niya ay 5,000, 10,000 automatic. Galing siya ng phase 1, block 2, lot 3, pero nagustuhan niya si phase 3A, si Deluxe. So nag-transfer siya financing, 10,000. Magta-transfer din po siya ng block, 20 at plus 10,000. Ganun ang nangyayari. Okay. So any transfer kahit financing, kahit phase, lalo na po yung principal borrower, plus 5,000 ng kanyang reservation. Okay. Natatransfer ba si principal borrower, AJ Mark? Opo. Pero pinapayagan lang po natin, first family, hanggang kamag-anak lang po. Papayag po kami ng third degree, isa may pinayagan po kami talaga wala na siyang ibang ano. Pero, kung ano yung latest na price, yun po yung pinapa-apply namin. Parang case to case po, pagdating sa magta-transfer ng borrower. Yung principal case to case basis po yan. So yun nga po yung nabanggit ko kanina, upcoming projects. We have Grand Sitamar Heights, so makikita po yan sa Barangay Tulak, Santa Maria. And sana po masolve na namin yung issue namin with Grand Mulberry Homes para po after nito, diretso tayo na lipat. Right of way lang naman. Ayaw ibenta sa amin. Sige. Actually, tapos na po tayo kay Lafayette sa Modern House. Baka may question po kayo. Other questions, startup equity. After po ng reservation, 30 days, usually yung ginagawa natin, let's say nag-reserve po siya ngayong 2013. Ang first equity po niyan, any date of September. Siya mag-schedule. Hindi po tayo naka-fix kay 30 lang. Baka may pera siya ng 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 30, go. Basta within the following month. Kung mali-delay po siya, may penalty charge po tayo, 2.5% of monthly equity. And cumulative po yan. Second month siya magiging 2.5 plus 5%. Tapos 2.5, 5% plus 7.5. Medyo malaki. At least, hindi kayo ma-surprise. Okay, yung first equity. Okay na po tayo kay Margaret. May na-forward si Margaret 1. Ganun din po yung turnover. Ang difference lang color. Yun lang. Opo, kulay lang po siya.